Mayroon ka na bang time na sumuko ka? Maraming time talaga na sumuko ako. Kung gusto ko na sumuko. O kaya mag-meeting na lang tayo, sabihin na lang natin na tigilan na natin to. Parang wala namang nangyayari. Will you see yourself in 5 years na being a youth pastor still? Kita ko within 5 years, ako pa rin ba yung tribe youth pastor? I don't know, hindi ko alam. Yun! Maraming salamat sa kung napanood mo man to, mag-subscribe ka na dahil kagawa natin ng ating YouTube channel. And syempre, dahil sa ating unang upload, ito ay ating bagong segment na tatawagin nating Tribe Podcast. At ating kasama ngayon ay si Pastor JR. Kami nga po pala ay under ng How Toronto, or we call it Haven of Worship Toronto. We are located in 1177 Finch Avenue West. Amen. At ngayon kasama namin si Pastor JR. Kitang-kita naman natin na sobrang pogi. Pastor JR, magpakilala ka sa mga hindi pa nakakilala sa'yo. Ngayon ka palang makikilala. Magpakilala ka po. Well, first of all, salamat Sir Jake sa opportunity to be here today. And sa mga hindi po nakakilala sa akin, ako po si Pastor Francis, or kilala rin Sir JR ng Haven of Worship Toronto. Ako po ay nag-handle ng youth tribe. Tawag namin sa youth ay tribe. At ako po ay isang youth pastor. Currently youth pastor of young people, tribe of Haven of Worship. Amen. So, ibig sabihin po ng tribe is true, relentless, inspired, believer, empowered by Christ. Amen. At ako nga pala, bago ko makalimutan, ako ang inyong host, na si Brother Jake. Tawagin niyo na lang akong Brother Jake. Amen. And Pastor JR, as a growing up, as a youth on the church, how did you feel? Kung, siyempre, ngayon, nag-handle ka ng youth, pero noon, ano yung naging feeling mo nung ikaw yung youth na may nag-handle sa'yo na youth pastor? Well, to be honest, maiintindihan ko yung sitwasyon ngayon ng mga youth, if they're on and off. Kasi ako as a youth, ganun din ako dati. Diba, pupunta ka sa church, minsan wala ka, minsan magiging busy ka sa ibang bagay, tapos makaka-join ka ng mga youth service. So, on and off talaga yun. At that time, what I learned and what I can share is that talagang dadating sa time na yun na hindi pa talaga buo yung picture sa'yo when it comes to commitment and when it comes to serving God. So talagang may pagkakataon na masisway ka ng world. Pero ang maganda naman doon, dahil ako personally, lumaki ako sa church, kada alam ko na nasasway ako, meron conviction na nagsasabi sa'yo na hindi ko ma-explain na boses, or hindi siya technically boses, may realization deep within that talagang, uy, mali na yung ginagawa mo. Balik ka na kung saan kita dinisenyo. Amen. And as a growing Christian, mayroon ka na bang time na sumuko ka? I think sa lahat ng journey natin as a Christian, meron talagang time na talagang susuko tayo. Meron. I think maraming ang beses na talagang gusto mo nang sumuko, naisipan mo sumuko ka na talaga. And dadating talaga yun. It's part of the spiritual journey. So ano yung ginawa mo na solution, or ano yung naging inspiration mo na ipagpatuloy lang na dahil ito nga yung calling mo, and it's for our Lord Jesus Christ. Baka sakaling may mga taong nanonood na feeling nila sumusuko na sila, and yun nga, na ano yung naging inspiration mo? Well, ako, in my experience, dahil siyempre matagal na rin tayo, lumaki kasi tayo sa church. So siguro nakatulong din yun.
Um, I think ang pinaka dapat natin makita in our spiritual journey is that part talaga ng spiritual journey natin yung mabubuwal tayo. Matutokso tayo, susuko tayo. In fact, sa lahat ng mga Bible characters, yun yung pinaka-highlight, isa sa mga pinaka-highlight o yung turning point ng buhay nila. And tayo, bilang rin mga tagasunod ni Kristo, naranasan din natin yun, doon tayo nakaka-relate. Like for example, for instance, in my case, maraming time talaga na sumuko ako o gusto ko na sumuko. Kasi iniisip ko, nagsiserve ako sa Lord, pero may mga nagagawa akong kasalanan na hindi naging kaaya-aya sa kanyang tumatayo ako doon sa pulpito kasi maaga ako na-expose sa ministry. 12 years old pa lang ako, natuto na ako mag-gitara. So I was involved in the music ministry hanggang sa naging youth. Then talagang andun makikita mo talaga na meron kang guilt sa sarili mo. Pero I think ang pinaka-best way is that once na naintindihan mo yung identity mo sa Panginoon, once na naintindihan mo na pinatawad ka na ng Panginoon, yung mga guilt, yung mga past mo, hindi na yun importante sa Panginoon. For as long as meron tayong realization na na-realize natin sa sarili natin at inaamin natin sa sarili natin na nagkamali ako, Lord, please patawarin mo ako and gusto kong itama yung buhay ko. I think yun yung pinaka-best na masasabi ko in my experience, sir. Kasi minsan nawawala natin yung fundamental truth na pinatawag ka na ng Lord. Once na pinatawad ka na ng Lord, bago ka ng hindi importante kung ano yung tingin mo sa sarili mo, kundi yung grace at yung love ng Lord sa'yo at yung pagtingin ng Lord sa'yo sa kabila ng mga kalikuan at kamalian mo. Amen. So backtrack, fast forward lang tayo, sir, no? As our coming anniversary, yung anniversary mo natin na ikaw yung nag-handle ng tribe or ang youth ng Haven of Worship, ano yung naging metamorphosis mo or realization mo na mas kailangan mo pang pag-igihan na maging youth pastor? Natatandaan ko, share ko lang briefly, no, Sir Jake. Nung in-approach ako to be a youth pastor, hindi ko naman kagad tinanggap eh. So I think it was 2 months or 3 months nagpass yung mga panahon na yon bago ko totally nag-agree na i-accept o i-embrace yung calling ng pagiging youth pastor as a tribe. So, pag binabalikan ko yung mga series natin, like for example ngayon, yung series natin natapos Metamorphosis, which is also our anniversary series, nakaka-relate ako in a sense na yung transformation process na hindi ko kagad pagtanggap dun sa assignment na to is naging preparation yun ng Lord para nung tinanggap ko na siya finally, alam ko na ready ako physically, emotionally, and spiritually. Kasi I think kung napaaga yung pag-oo ko, tapos alam ko na on and off din yung mga youth. May time talaga na marami tayo. May time na, amin naman natin sa hindi, di ba? May time na marami tayo. May time na wala talagang umaaten. Baka doon pa lang, siguro, sumuko na. O sabihin na lang, o kaya mag-meeting na lang tayo. Sabihin na lang natin na tigilan na natin to. Parang wala namang nangyayari. Pero, doon sa proseso na yon, I think nakatulong yon na preparation ng Lord. Kasi, wala akong matandaan na pagkakataon na pumunta ako ng tribe huddle na malungkot ako. Laging may joy. Lagi akong excited. Even na may pumunta o walang pumunta, pero masaya ako because alam ko na pupulpil ko yung calling and purpose na iniatang sa akin ng Lord. Amen. And as a youth pastor na ngayon ng tribe, will you ipagpapatuloy mo pa ba ito? Or, for example, will you see yourself in 5 years na being a youth pastor still ng tribe?
Ako kasi naniniwala ako na dun sa discipleship journey o dun sa proseso natin ng calling natin sa Panginoon, hindi natatapos yun. May mga stages sa ministry na i-level up tayo ng Lord. If you're asking me kung makita ko within 5 years, ako pa rin ba yung tribe youth pastor? I don't know, hindi ko alam. Kasi baka tawagin ako ng Lord sa ibang lugar o sa ibang ministry, yun naman yung paghahandaan ko. Pero kung naniniwala ako na may succession yan, hindi porket doon ka tinawag, except lang doon sa pinaka-highest calling, which is being a pastor, yun talaga, from start to end, yun na talaga yun. But I think merong mga susunod na mga i-raise na leader na gagamitin ng Lord para sa tribe. Then, I think from 5 years, hindi ko masabi, pero I think baka nasa ibang part na tayo o function na tayo ng kingdom ministry noong time na yun. Amen. And sir, as we conclude, no, ano yung masasabi mo sa mga nanonood ngayon na youth na siguro nagpanghihinaan or maybe they need something na wise word or word of God na makakatulong sa journey nila sa kanilang faith? Okay. Ang masasabi ko sa mga kapwa nating young people, what you value becomes your values. So meaning to say, if you value something, lalaanan mo talaga yun ng time, ng effort, and talagang ibibigay mo yung energy mo doon. And like for example, we can only do so much to persuade you or to remind you that mag-attend kayo ng tribe huddle. Pero kasi yung dating nun, yung benefit nun, hindi naman sa amin lang, kundi para sa kanila rin. So kung binavalue mo yung pagpunta mo ng tribe huddle, not because you're obligated to be in the tribe huddle, but because you want to encounter God and learn from God, then you will see na, oh, I value this tribe huddle, and that's my encouragement to them na makita nila yung value. Na this is not for our own, but it is para mas mapalalim natin yung ating pananampalataya, yung ating faith and relationship to God. Amen. Maraming salamat po, Pastor JR, sa napakagandang word. At maraming salamat po sa oras mo, no? At sa mga, kung nanonood ka pa ngayon, mag-comment ka kung mas gusto mo pang makarinig sa ating members ng ating Haven of Worship or maybe sa ating tribe core. And invite ko lang kayo sa ating tribe every Friday. It's 6 o'clock p.m. or evening. Every time, meron tayong pagkain after our huddle, and we encourage you, everyone, to come to our church dahil we are doing this for the glory of the Lord. And Pastor JR, maraming salamat po sa oras mo. Naway pagpalain ka ng Panginoon. And thank you, Lord God. Maraming salamat po, Pastor JR. Amen. Sana hindi pa ito ang maging huli. Suportahan natin. At ito ay para sa ating Panginoon. Maraming salamat po. God bless.